Sabi nung nakalaban ko sa politika, si Isko, pagawa ng pagawa, wala namang ROI. Tama. Mukhang tama. Mukhang tama. Initially, when you hear the word ROI. But I am involved in people helping people's business. I'm not involved in making money business. My job is to spend people's money to convert it into services and to address social perennial problem. So the ROI is the quality of life. I don't know if you agree with that. That's the ROI. It is not for us to make money. I swear to God, I'm gonna create money. In fact, as we speak, may nagbabayad ng buwis ngayon. Ito, nandito na ako, kumikita pa Maynila. So, the responsibility is to take care of those resources and utilize it properly. That is the responsibility. The ROI is how would or paano ang pakiramdam ng isang pamilyang naitira mo ngayon sa maayos na masisilungan, bumabagyo, panatag ang pamumuno. That's the ROI. Eh di lugi tayo ng lugi, Yorme. Kawawa naman yung taxpayer, which makes sense. You should demand. Eh Yorme, ako nagbayad ng amilyar. Tapos nakikinabang sila, tapos ibebenta nila. Tama na naman kayo. Huwag kayong magkalala. Sabi ko sa inyo, ginawa ko yung batas base sa karanasan ko. Totoo naman yun. May mga ilang individual na makikisapakan sa mga taong pamahalaan. Kukunay biya. Ibigay mo kung 5 to 6 million pesos ang investment ng taxpayer sa isang pamilya, eh pagka tinanggahan mo yan ng kalahating milyon, bihigot na yung mata yan. Bumubula na bibigyan. Bakit sa ganito? Maling anda. 500,000 piso. Mahawakan ko sa kamay. O sige, sa'yo na yung unit. Akin na to, 500. Maghanap na naman akong matutusukan. Kaya tama ang taxpayer doon. So, how did I protect the taxpayers' money? No ownership. May virtual ownership because you were a beneficiary of such in-city vertical housing program. And you pay every month 2,000 pesos for the rest of your life. But you will never, ever have a glimpse, an inch, a meter of ownership to the property. It is continued to be enjoyed by the taxpayers of the City of Manila. Pag-aari pa rin ng taxpayers of Manila yung mga Condominium 1, Condominium 2, Condominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Residence, Pasay Community. This is continued to enjoy by your city government ownership. Walang maibebenta kasi walang gago na bibili ng condominium kahit 100,000, kahit 500,000, ay 5 milyon o 1 milyon na wala naman siyang hawakang kasiguruhan. Yes, nobody can say. You can fool us from time to time, but you cannot fool us every day. So that may iwasan natin ang professional squatting. Now, ang tanong, Yorme, para sa squatter lang ba yan? Hindi po. It was made available even to the working class. Because if you're paying 7,000 pesos for rent sa isang apartment at wala kang certificate, wala kang pag-aari na lote, ay maaari ka mag-qualify. Oh. At when you're qualified, we rapport. In March, makikita ninyo, magra-rapport lang rin. Except on instances that there is a particular geography that needs to be addressed by in-city vertical housing program. In fact, ito po yung sinabi ni Gomans. Dati naliligo kami sa dagat ng basura. Sabi nga ni Villar, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura?
Totoo po yun. Sa Tondo, sa Kagitingan Street, pag tag-ulan, may dagat to. Kaya lang kasama yung basura. O, yun ang swimming pool namin. Ngayon, naka-condominium na sila, may gwardiya, may PMO, may swimming pool pa. Kaya, iba-iba yung mga atoms ko. Kasi hindi nila kailangan pumunta ng Laguna o sa Bansol para mag-swimming. O sa Batangas, lalo na sikat na sikat ngayon ang mga swimming area. So, now, we have this type of facility. Why? We mix. Ito ang challenge, ha? I hope we're not going to pay. I hope. Pero, ano to? Thesis na. Ano yung pag magti-thesis ka? Mahirap. Squatter. Working class. Pinagsama ko. And two things may happen to us. Mahawa ng kamalian yung marunong magdisiplina o yung marunong magdisiplina, mahawa yung may maling disiplina. Yun ang aming isis na. So it's either we fail or we succeed. Magbago ang pananaw at habit. Kaya nung nakikinig si Chairman at si President, nung nananawagan ako sa Condominium 1, sabi ko, ikinaas ko na kayo. Hindi literal na ikinaas ko kayo sa condominium. Tinaas ko ng kalidad ng pamumuhay ninyo. Kailangan itaas nyo rin ang kalidad ng pag-iisip ninyo or your mindset. You have to change your mindset. Kasi, kung ang gobyerno ay tumugon sa ganitong suliranin para kayo makabago at hindi pa rin kayo nagbabago sa luma at maling nakaugalian, lalo na sa kadugyutan, ay wala nang makakapagpabago sa inyo. Yun ang sinabi. Because we can change for the better. Let's now cut into the end goal. Tumusgas ang gobyerno, pera ng taxpayer, protektado na kinabang ang tao. Tama ba? Pag tinignan mo na, ito endgame. Mayaman na po sa asset ang lungsod ng Maynila. Because if you compute the value of a 20-story condominium in a prime location, sa libro namin, sila, itong tinutungtungan ko, mayaman sa cash. Yung kabila, mas mayaman yun. At yung nandito sa kaliwa niya, mayaman sila sa cash. But we build asset. Now, sooner or later, the city of Manila will be the same of Singapore. Singapore's GOCC, largest GOCC, is HDB. Sila lang, pinakamayaman, bahagi ng pamahalaan. In fact, iba na sila gumawa ngayon. High-end na sila gumawa ngayon. The only difference with the concept is that they have equity and ownership. Because mamunlad ang kita ng beneficiary. Isa akin ni salap. Kaya may pang-unawa. Kaya po napapanggit kong paminsan-minsan, katulad na sinabi ni Magsaysay, those who have less in life must have more. Yan po, kahit pa paano, sabi ko nga kay Cesar Chavez, alam mo sa, ang tatagal lang natin sa gobyerno. Cesar, 40 na yata, 40 years yata sa pamahalaan. Ako yung magti-30 years na. Dito na po ako, katulad ng iba, nakikita ko ng sarili ko. Unti-unti na. Unti-unti na nagkakaroon ako ng paliparan. Dito na naubos ang buhok ko. Ang kasarwaan ko, dito na nadayot. And we're going to ask ourselves,